Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Nagbabalik na naman ho tayo at may mga nagtatanong at mga nagko-comment na papaano daw ho kami nakarating ng Canada. Ay ganito ho lang, nakarating ho kami dito under ho ng provincial nominee program sa probinsya po ng Newfoundland and Labrador. Yan, nakarating ho kami under provincial nominee. Bali, dumating ho kami ng Canada ng March 2019. Yan. Ano pang i-share mo sa ako? Dumating tayo ng Canada March 2019. Bali, naghanap po kami ng employer sa Indeed. Yan. Sa job bank. Papaano ho kami na nakahanap ng employer dito sa Canada? Yon, tama ho na dinig nyo kay Mahal na Reyna. Nag-apply ho sa Indeed at saka ho sa job bank. Bali, nagpasa ho kami ng resume doon. Tapos ho ang nangyari, noong parang napili yung resume namin na employer, ang employer ho'y taga Labrador City, napili ho yung resume namin, agad-agad ho, right away, ay nag-email sa amin, nag-conduct agad, nag-schedule agad ng interview. Yung ganyan na nangyari, ano? Bali, kung mag-a-apply sila sa Indeed, kailangan talaga specific yung experience nila. So, galing po kaming mag-asawa sa food and beverage industry. So, ang asawa ko po ay cook. Ilang years na? Ay, ako ho ay kusinero. Nasa mga 13 years na ho akong kusinero. Noon ho ako nagpunta rito, nasa 13 years na ho akong kusinero. Bali, nung ini-apply kami dito ng provincial nominee sa Canada, sa Newfoundland and Labrador, ay ako ho ang principal applicant. Tama? Yan, ako ho ang principal applicant. Tapos, ganito pa nangyari. Ipinasa tayo ng employer sa Mercan. Yan, Mercan Ortigas, shout out. Ang dami yung pera ang dami namin pera na gastos. Oo, syempre, kami huy under agency. Direct hired, tapos ipinasa naman sa agency. Bali, si Mercan, hindi naman talaga siya naniningil. Kung kayo ang application nyo ay temporary foreign worker, walang kasamang immigration, walang permanent residency application. So, ang babayaran nyo lang talaga ay visa processing, which is 10,000 pesos. Kasi di ba ganun yung sa akin? Yun yung panahon natin, way back 2019. Bali ako, 2013, nag-Mercan din ako, pero wala akong binayaran kasi foreign worker lang ako. Tapos, nung 2019, nung pabalik na tayo ng Canada, di ba? Ikaw lang. Tayo. So, may PR application, kaya malaki talaga ang nagastos through Mercan. So, may malaki ang gastos ng Mercan kung mayroon kayong permanent residency application. Pero kung foreign worker lang, 10,000 pesos only. Yan ho nga may mga sineshare. Ay base lang. I-base ho sa aming experience. Yan ho'y detalyado. Kung may pagkukulang yung aming explanation, ay pasensya na ho. Pero yung aming sineshare, based ho sa aming experience. Baka ho kayo balitaw, nabanggit ni Mahal na Reyna, 2013, andito ka na. Bali, ganito ho nangyari. Si Mahal na Reyna, nag-work ho sa Singapore. Nadidinig nyo naman ho sa mga vlog ko. Tapos, from Singapore, nag-cross country siya. At nagpunta siya ng Port McMurray, Alberta. Yan. Tapos, nakailang years ka sa Port McMurray, Alberta? Parang 3 years din. Kasi yung work permit ko, kinonvert ko siya sa student visa para hindi mapaso yung aking status dito sa Canada. Kasi na-refuse po ang permanent residency application ko sa kasamaang balat. Yon, ang nangyari ho ay ganito, galing nga ho ng Port McMurray, Alberta, ang Mahal na Reyna, ay hindi ho siya pinalad permanent resident. So, umuwi ho siya ng Pilipinas. Na-refuse kasi yan. Walang mabigay ng lamiyat during that time. Anong taon yun? Anong year yun? Sabihin mo sa kanila.
Yun yung time ng moratorium, yung mga nagpapauwi ang government ng mga naka 4 years na. Tapos, ako natamaan, which is wala pa naman akong 4 years, kadarating ko lang during that time. Tapos, nagbabawas na sila ng foreign worker. Pero at least natapos ko yung 2 years ko. Yun nga lang, naghigpit na sila. Although meron akong PR application, naghigpit sa LAMIA, NETSO. Napaso yung LAMIA ko, yung LMO pa dati, LMO. Yan, so sobrang struggle. Ayoko na pong ikwento. Napakasaklap ng mga pangyayari sa buhay ko na noon. Foreign worker pa lang ako. Yun, ganyan ho nangyari. Tapos, umuwi nga ang mahal na Reyna. Tapos, nung nasa Pilipinas na, syempre, hindi sumuko ang mahal na Reyna. Talagang lagi niyang sinasabi na para sa future ng aming anak. Lahat naman tayo mga magulang ay ang dahilan ay para sa future ng ating mga anak. Ano? Tama naman ano? Bali, yun, nung nasa Pilipinas na siya, sabi niya sa akin, kailangan nating makabalik kailangan niyang makabalik ng Canada or kailangan makapunta kami ng Canada. Yan. Ang nangyari, nagpasa ka ng resume. Nagpasa po ako ng... Bali, umuwi po ako ng Pilipinas ng January 2017. Pagkarating ko, nag-apply ako ng trabaho, hindi ako tumigil kasi gusto kong bumalik ng Canada. So, nag-apply po ako nag-apply ako ng trabaho sa Indeed at saka sa Job Bank. Makikita po, nasa Pilipinas ako that time. So, hindi ko pinapansin kahit may mga nakalagay na for permanent residents and Canadian applicants only. Kahit yung mga nakikita kong ganun, pinapasahan ko yun ng resume. Yun. Yan, ganyan ho nangyari. So, pinalad Every day. Saan ka nakakita ng trabaho? Sa Indeed or sa Job Bank? Hindi ko na matandaan pero yung dalawang website na yun yung palagi kong pinapasahan. Everyday yan. Wala akong pakialam kahit may nakalagay siyang for permanent residents and Canadian residents only. So, ganon. Ganon po yung nangyari. Sa Indeed ka ba na... Indeed at saka Job Bank kasi meron silang nakapost. Okay. Tapos, tinarget ko talaga ang Atlantic provinces. Yun. Bali, sa mga nadidinig ho namin nung bago kami dito sa Canada, sa Newfoundland and Labrador, ay pag ho Atlantic Province ay mabilis daw ang proseso. Wala siyang LMIA. Ang Atlantic Provinces, they just offered JBA. Yan. JBA. Walang LAMIA. Walang LAMIA. Walang LAMIA. JBA. Ayun nga, ay di noong nagpasa na nga daw, noong natanggap na ang mahal na Reyna, nakatanggap ka ng email for interview galing sa employer. Nakatanggap po ako ng email galing sa employer na for interview. So, in-interview ko na employer sa Newfoundland and Labrador, and then sa butihang palad, hinard po nila ako kahit nasa Pilipinas ako. So, ngayon, sige ako na magkwento. Sige, kwento mo sa kanila, kwento mo. So, during that time po, na nag-apply din pala ako sa Pilipinas Hindi ako tumigil, hindi ako sumuko. So, ang line ko talaga is F&B. So, nag-apply ako as assistant manager sa isang fast food restaurant in Laguna. And then nung na-hired po ako, tinanong din ni employer anong work ng asawa ko. So, sinabi ko po, cook. Head cook po siya dati sa Cabalet. Supervisor. So ngayon, sinabi po ng employer na ipasa yung resume ng asawa ko. So ako, agad-agad, pinasa ko siya. Nung nakita ng employer yung resume ng asawa ko, the following day, kinabukasan, in-interview rin po yung asawa ko. Yan, ganyan ho nangyari. So, sa totoo lang po, ang experience ko po as assistant manager is only 2 years. Pero na-hired po ako ng employer. And then, si husband ko po, ang position po niya is cook, head cook, yan, supervisor. And, na siya, 13 years, 14 years experience niya during that time. So, sa PNP, mayroon ding mga points, di po ba? Eligible naman ako for principal applicant, pero ginawa po namin na mas pinili ko pong maging principal applicant ng asawa ko dahil mas matagal yung skilled experience niya kaysa sa akin. So, what is 2 years assistant manager sa isang 13 or 14 years cook na sa Pilipinas? Explain natin sa kanila bakit
tayo ay direct hire ng employer. Yes, tapos ipinasa kami sa Mercan. Yan. Explain mo nga sa kanila. So, ang nangyari po, kahit na direct hire ako from India or job bank, nalimutan ko na kung saan ko nakita si employer. Kahit na ganon, si employer ko is hindi marunong mag-process ng papers ng papers from the Philippines going here sa Canada. So, during the time po, kaya naman po namin. Kaya lang po, may hawak po akong isang branch ng restaurant. Then, ganun din po si husband. And, sobrang stress. Syempre, alam niyo naman sa Pilipinas ang trabaho. Pag may hawak kang mga ganyan. Tapos, kagagaling ko lang sa refusal ng mga PNP ko. Na sobrang stress yung nangyari sa akin. Ayoko na pong maulit. Dahil masyado masakit. Natakot na akong mag-process ng papers ko on my own. Tapos, ang dami kong iniisip. May mga trabaho ako. Tapos, ako pang process. So, ngayon, sinabi na Mercan na ipapasa nila kami sa agency. So, pumayag po kami. Sinabi ng employer na ipapasa sa agency? Yeah. Yan. Sinabi ng employer na ipapasa nila kami sa agency para sila mag-ayos ng papers na hindi namin alam na si Mercan pala siya. Na Mercan pala. Yan. Medyo may kalakihan ho na gastos namin. Talagang nangutang. Nangutang ho kami ng nangutang. Totoo yan. Sasakyan ho namin, nabenta. Alaga akong kambing, nabenta. Halos wala mga alahas na isang la. Wala po talagang natira sa amin mag-asawa. Bali, naiiyak ako. Bali, pinakamasaklap po namin Pasko ang 2018. As in, wala po kaming kapera-pera mag-asawa. Ayan. Basta makarating lang po uli sa Canada para po sa anak. Diba? Puputulin muna natin. Naputol ho tayo at naging emosyonal ang mahal na Reyna talaga ho naman na bago kami nakarating dito ay sobra ho ang gipet. Saan ba tayo naputol kanina? Doon sa nagbebenta na ako ng kambing. Oho, ako'y may alagang kambing sa Batangas. Yun, napabenta na. Yung mga kwintas namin, napasangla, sasakyan, naibenta, pati nga titulo ng lupa nasangla. Saan natin sinangla? Farmers. Sinangla namin sa Farmers Bank. Farmers Bank, shout out! Salamat ho! Yan, naging emosyonal ho ang mahal na Reyna. Talaga namang ang nakarating kami dito ay 2019. 2018, magpapasko. Hindi kami makabili ng isang lechong manok na Senyor Pedro. Nakaw, kainaman talaga wala hong pera, makarating lang dito. Pero maraming salamat sa itaas. At saka sa Mercan, maraming salamat. At saka sa employer na nag-hire sa amin, maraming salamat. Yun itinatanaw namin na malaking tulong sa future ng aming anak. Maraming salamat. Atin na hong paiksiin ang ating video. Bali, ang sa akin hula, yun hong aming mga na-share ay based ho sa aming na-experience Based ho sa aming na-experience. Dahil pwede hong iba sa inyo, pwedeng iba sa mga kaibigan nyo, pwedeng iba sa mga pinsan nyo, gayon. Magkakaiba ho. Tapos, gaya ho nga ng sabi ko, kami ho'y galing ng Atlantic Province. Yan. Baka iba ho yung kwan doon sa amin. Gayon. Basta, para sa akin, pinakamabilis ng makarating or gusto nila maging permanent residents. Pag Atlantic Province? Pag Atlantic Province yung in-applyan nila. Okay. Yun ho yung mga panahon namin, mga 2019. Siyempre, sa pagkakaalam namin mag-asawa, nagbabago ang rule sa Canada. Pero I think hanggang ngayon, mas mabilis pa rin talagang permanent resident sa mga Atlantic provinces. Okay. Ay siya. Nadinig niyo ho naman ang mahal na Reyna. Nagpasa ng resume sa Indeed, nagpasa ng resume sa Job Bank. Yun ho'y i-train yung gawin. Basta kung ano yung experience nyo, mag-focus kayo dun sa line nyo. Tapos, gusto nyo talaga makarating dito, kung ano yung line nyo, hanapin nyo siya sa Indeed or sa Job Bank, yun ang pasahan nyo ng resume.
Tsaka ho, just ignore the PR. Yung may nakalagay kasi sa ilalim nun eh. Kunwari, may nag-post si employer. Tapos sa ilalim nun, for Canadian citizen and permanent residents only. Just ignore that one. ayun, balik. Siguro ho naman kahit pa paano ay meron na kayong naging idea. Yan, sa mga nagtatanong, paano ho kami nakapunta dito sa Canada. Ganyan ho. Talagang number 1, apply. Tsaka number 2, kailangan ho talaga ng pera. Talagang kailangan ng pera. Sabihin mo sa kanila yung bumubuo sa Atlantic provinces. Ayan, yan. Ang nabuo sa Atlantic provinces, yan. Newfoundland and Labrador. Newfoundland and Labrador. New Brunswick. Nova Scotia. Ano pa? Nova Scotia. PEI. PEI. That's Prince Edward. That is Prince Edward Island. Ano pa? Ilan? Saskatchewan, hindi? No. Hindi kasama sa Saskatchewan. No. So, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia. Nova Scotia, okay. Nova Scotia, yeah. Ayan ho, That's the Atlantic provinces. Doon po kayo mag-focus kung gusto nyong makarating ng Canada at mapabilis ang inyong permanent residency. Marami pong employer na naghahanap talaga dyan. Although, may maririnig kayo, sasabihin, malamig dyan, malamig. Eh, nasa sa inyo na po yun kung iisa lang naman po ang Canada. Talagang, kahit ibang province ka, yung mga benefits, talagang panalo. For the future ng family. Yun, benefits. Pag tayo'y nasa Canada, na PR na, talagang yung sinasabi niyang benefits, yung para sa anak na lang natin. Ano ho? Kayo na lang pong bahala. Sabihin kasi nung iba, ayaw namin dyan. Gusto namin sa Toronto, Vancouver, Alberta, diba? Yeah. Madali na po yung mga bagay na yan. Basta mahalaga po is makapasok kayo. Yeah, makatungtong muna ng Canada. Makatungtong muna kayo. Yeah. Saka na yung mga gusto ko dito, gusto ko dyan, gusto ko doon. Bali, naging emotional ho, mahal na Reyna dahil nga siya ho'y nagpunta ng Port McMurray, Alberta, nag-struggle doon. Na hindi ho siya na PR doon. Napakahirap. Yan. Tapos yun no, sa kabutihang palad nung umuwi siya ng Pilipinas, hindi siya tumigil, nag-apply, natanggap siya, na-hired kaming dalawa. Pagpunta niya ng Canada, kasama pa kami. Siya na maabutan ng pandemic. Yun. Siya sana ho'y kung may pagkukulang kami sa naibigay naming impormasyon, ay pasensya na ho. Pero yung mga naibigay namin na impormasyon ay based hulaan talaga sa aming experience. Yan. Bali, tsaga-tsaga lang ho. Yung mga gustong makapunta sa Canada ay apply ho ng apply, tsaga-tsaga. Tapos syempre, mag-ipon ho ng pera. At talagang kailangan ho ng pera. At take note po, wala po kaming kamag-anak dito na tumulong sa amin. Yan. Kaya ho kami na ubusan sa Pilipinas. Gaya ng sabi ko kanina, dumating kami dito sa Canada 2019. 2018 magpapaskaw, hindi kami makabili ng isang lechong manok. Dahil sagad na sagad. Kasi pinagbayad tayo ng PR application namin. Binigyan kami ng deadline ng American. December 17, tandang-tanda ko. Siya, sige, puputulin ko na ho ang aking video at baka maiyak na naman ang mahal na Reyna. Hindi makalimutan yung lechong manok, hindi kami makabili. Senyor Pedro, pag-uwi ko. Hindi, joke lang yun. Bibili ako ng 2 piraso. Ay siya, kung nasasaan ho kayo, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe ho, ayun ho, na-appreciate namin. Na-appreciate mo ba yun? Oo, mag-hi ka muna. Anak, mag-hi ka muna, Tinet. Matatapos na video. Salamat yan po. Mag-hi ang aking anak. Ay siya, sige, sana kayo hindi kayo na boring ha. At gusto ko normal lang na kwentuhan. Ayaw kong lagyan ng arte. Yan, gusto ko normal lang na parang ako'y nagkukwento. Yan. Okay, ay siya, hanggang sa muli.
Yan, mag-comment ho kayo ng negative, mag-comment kayo ng positive. Para ma-improve. Yan, mag-comment kayo negative, mag-comment kayo ng positive. Yun hong comment yung negative, tatanggapin ko hong positive yan. Kaya nasabi ko, noong parang mga second vlog ko, day 2, day 3, hindi ho ako madamdaming tao. Yan. Siya, hanggang sa muli, maraming salamat ho. God bless everyone. Hanggang sa muli.